Ayan. Ano no brother Sister Vera no makita natin dito si Lord lumuhod no lumuhod sa mga alagad niya. Biro mo guro siya nagtuturo tapos kinuha yung yung palanggana may tubig ang pinakamaruming parte ng katawan ng tao di ba paa kasi sa paglalakbay nila nakasinelas sila nakasandalyas ayan yung paa nila putik-putik hallelujah pero yun ang hinugasan ni Lord. Ano masasabi mo diyan Sister Vera? Yun nga po, bilang si Jesus po yung head nung time na yun, yung kanyang public ministry, katulad po na, ang sabi nga, even si Jesus, pinaglingkuran niya yung mismong mga disipulo niya Amen. upang ipakita sa ating lahat kung paano, parang maging example natin kung paano nga ba yung tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Yun Amen, po, ano. maraming Ibig sabihin, hindi tayo salamat po. mamimili kahit sino ating, siyempre may mga tinawag dyan, may mayaman, may mga pinag-aralan, pero lahat yun ay kanyang pinaglingkuran. Glory to God. Okay, binabati po namin si Sir Susana Aguilar. Mula po kay Brother Tas Prado, kayo po ay patuloy na pinagagaling ng ating Diyos na buhay. Sister Susana, patuloy po kayong makinig. Amen? Okay, dito naman po sa ano pa ba ang ang pagiging lingkod ng ating Panginoon? Dapat ang hangarin ni Kristo ay maging hangarin natin. Makikita natin yan sa Marcos 1 verse 31. Ano ba ang hangarin ni Jesus? Okay? Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Ang salita ni Lord. Salamat Hallelujah! sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. So, nilapitan ni Jesus ang babae. Ang hangarin ni Jesus, paglapit dun sa babae ay magkaroon ng kagalingan. Amen? So, kung si Lord ganun ang kanyang hangad dito sa lupa, maraming pagalingin. Sana tayo rin po, no? Hindi lang tayo yung mga nakikinig ngayon, di po ba may sakit kayo? Ayan, pangako nyo lang po kay Lord. Lord, pag gumaling ako, bigyan mo lang ako ng kalakasan, tatayo na ako dito sa aking higaan at paglilingkuran na kita. Habang buhay, hindi yung habang ano lang, habang masarap lang ang pakiramdam, habang ngayon lang, baka good for 1 month. Amen, ano? Kasi pinagaling ka ni Lord. Pagkatapos, ang balik na sa trabaho. O sana naalala ko yung isang taga SSS, tinanong ni Brother Ting, o sister, dying months, ano na lang, days na lang, bedridden na po, no, napuntahan po namin. Sabi ni Brother, tingnan mo tayo sa kanyang labi, o sister, pag ba ikaw ay pinagaling ni Lord, maglilingkod ka na sa kanya, abay ang sagot si Brother Ting, bata pa po ang aking mga anak, babalik po ako sa trabaho ko para mapag-aral ko na maayos, ay purihin ng Diyos. Amen, ano? Pinagaling ka na nga ni Lord, eh. Tapos, yung hindi naman inaano ni Lord na syempre may time ka rin sa asawa mo, may time ka rin sa anak mo. Pero ang gusto lang ni Lord, madinig sa ating labi na Lord, itong aking lakas, bibigyan kita ng panahon para maglingkod ako sa iyo sa pamamagitan ng ating kapwa. Kasi hindi kaya nga tayo gagawing living witness eh. Para ikaw ay magpapalaganap dahil experience is the best teacher. Yung iyong naranasan ay magiging daan ng pagtuturo sa iba. Pag walang mga himala at pagpapala sa atin, hindi tayo pupunta rito. Amen? Pag walang mga tayo nakita mga pagbabago sa ating pamilya, tayo din nga kahit ang ating pamilya, di ba? Kung hindi tayo nagbago, hindi sila lalapit dito, no? Kaya experience is the best teacher. Nawa po mga kapatid, tumugon po tayo. Huwag po tayo magkait. Ang buhay galing kay Lord. Anytime, kahit malakas ka ngayon, pag ayaw mong sumunod, abay pwede kang magkasakit at pagkatapos ay lubusan ka nang mawala sa mundo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, no? And next, ating paglilingkod, hindi ko po matatapos po ng mga sitas, isang susi rin, no, Sister Vera, ay ang pagiging ang susi tungo sa pagiging isang lingkod din ay mababang loob. Katulad ng sinabi niya ngayon, mababa ang loob, wala na tayong fried chicken. Amen, ano? O kaya yung hangad na, ako dapat yung number one, ako dapat lagi nakatabi kay Brother Ting, ako, na, gano'n. Hindi pwedeng ganoon. Kung yung pinagkatiwala sa atin ni Lord, dun ka, at pagbutihin natin, at maging matapat. Next, kinakalang tayo ay maging mapagmasid at mapagtagpo sa pangangailangan ng iba. Yan, nagmamasid tayo.
Yung sinabi mo nga kanina, no, Sister Vera, no, sabi mo, mas masarap palang panalangin natin yung pangangailangan ng iba. At pag tumugon si Lord sa kanila pa, parang ano, ay ako din, parte ako ng panalangin para sa kanya. Di ba? Natutuwa ako. So pinagmamasdan mo, sino ba hindi nangangailangan ng tulong? So kahit hindi niya ako kilala, pagpe-pray ko siya. Yung makita mo lang pumapanik dito sa hagdanan, paralyzed, abang biglang, Lord, sana nawa pagalingin mo siya ha. Yan, di ba? Prayer na po yun. At yan ay pakikinggan ng ating Panginoon kasi nagkaroon ka ng habag sa Kanya, pinapanalangin mo siya. At isa pa, syempre sa ating pagmamasid, makakatagpo tayo dyan ng pangangailangan ng iba. Syempre, ang sabi nga ni Lord, kung anong ginawa natin sa pinakamaliit na nilikha ni Lord, sa Diyos natin yung ginawa. Kung may nangangailangan, kung ano man ang ating may tutulong. Kaya nga sa ating ministry, no, sa music ministry, naisip ko lang kaninang umaga, sabi ko, every time nagkakaroon tayo ng ganyang meeting, every revival, magkakaroon na tayo ng love offering. At yung love offering na yun, itatabi natin para sa may mga pangangailangan na ating kapwa, makatugon tayo kahit konti. Di po ba? Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory, glory to the Holy Spirit. Amen. Sa ating din paglilingkod, dapat suriin din natin ang ating sarili. Ano ba tayo sa harap ni Lord? Yung ating mga paglilingkod ay para maitaas lang ating sarili o talagang naglilingkod ka dahil kay Lord? No? Yun ang maganda. Diba? Naglilingkod ako dito sa SOC kahit wala yung bayad. Amen. Ano? Dahil kay Lord. No? May nakakakita, wala. Dahil kay Lord. Si Sakeo nga, di ba, nandiyan siya, walis siya ng walis. Sabi, walang tao dito, walis ng walis yun. Kahit na hindi siya bantayan, walis ng walis. Inaayos niya ang silya, inaayos niya ang lahat. Amen? Di ba nakakatuwa? Baka mamaya masya pa yung banal kesa sa atin. Di po ba? Glory to God. At bilang isang lingkod din po, may konti pa tayong time, ang isang naglilingkod ay dapat mapagbigay. Nagbibigay sa community. Ano ibibigay natin? Time, talent, and treasure. Huwag niyo sabihin wala kayong talent. Kawawa naman si Lord. Inilikha tayo, wala tayong talento. Di pag walang talento, walang silbi. Hallelujah, no? So, lahat tayo ay may talento. Bata, matanda, may talento. Yung mga bata nga dito, ano ginagawa nila? Angel sila. O kaya, nagsasayaw sila. Ayan. So, tayo naman mga matatanda, marami. At taga-ayos dyan, taga-ayos ng bulaklak, taga-linis, ganyan. Maganda po, napakadami. At higit sa lahat, yung pananalapi. Minsan dyan bumabagsak yung iba, no? Pananalapi. Sabi nga, yung mga biyaya sa atin ni Lord, pinadadaan lang sa atin yan. Then, paano mo naman yan i-dispose? Nadinig ko si Father Suarez, eh. Pag daw yan nanawagan at kailangan natin ng ganito para sa mga yagit. Ayan. Abay, may dadating na kaagad, ano? O kinabukasan po yun, ubus ka agad yun. Bakit? Dinala ka agad doon. So, ganun lang. So, tayo din, na meron tayo, maging bahagi tayo. Yung mga nangyaring sa sendong, yung mga disasters na nangyari, sa konting pera o pananalaping na ibigay natin, damit, kumot, nakatugon tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. At dito rin sa ating community. Minsan nagkakamali tayo sa pag-iikap po, no? Minsan yung iba sabihin, ito yung naikap mo ko, bibili ko na ng silya para sa SOC. Pero habang buhay, nakatatak sa isip niya, ako bumili niyan, 100 silya. Hallelujah, glory to God. Dapat, pag nagbigay ka ng ikapo, bigay mo na lang sa community ng soldiers. Kung sa soldiers ka naliwanagan, amen? O bigay mo doon, lagay yung pangalan mo, Sister Vera Lynn Silverio. O bahala ng SOC, bumili ng kailangan natin. Para wala ka nang iniisip na akin yan, ako bumili niyan, ganito yan. Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory, glory to the Holy Spirit. Amen. Diba po? Sa ating konti at munting salu-saluhan, ay nagkaroon po tayo ng blessing. Lalo na sa mga may sakit. Sa mga kapatid, sa inyong napakinggan, yan po ang tinig ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay nakadama sa mga salita ng ating Panginoon. At lahat tayo ay inuutusan ng Diyos sa sumunod sa kanyang mga salita. Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory, glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, patong na po ninyo yung mga picture. Langis, tubig, tinapay. O kung meron po kanya mga vitamins, patong niyo po. Okay? Mga paano niyo, masakit, lagay niyo sa ibaba ng radyo. Kahit katawa-tawa yan, may mga nagpuring ganyan. Sa sobra nilang pananalig kay Lord, ginawa po nila yan. Anak, apo, si Brother Jess nga, nilalagay sa bapol, sa ibabaw ng bapol, ng radyo. Yung kanyang apo, ngayon, matalino. Grabe ang talino. Amen? So, lahat po yan ay dahil sa ating pananalig sa ating Panginoon. Okay? Narito na po tayo sa Healing on the Air. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Dumadakilat
sumasamba sa iyo. Ikaw, Lord, ang aming Diyos, Hari at Panginoon. Ikaw ang Lord ang aming dapat paglingkuran. You are the Master, O Panginoon. Majestic ka, Lord. Tunay na ikaw isang hari. Dapat namin paglingkuran, dapat namin pagsilbihan. Dapat naming mahalin, Panginoon. Salamat, O Panginoon, sapagkat sa pahat naming isip, binigay mo sa amin ang ganyang karunungan. Ikaw ang aming sambahin, luwalatiin pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat sa dami ng mga tao, Lord, sa oras na ito, kakaunti ang nagpupuri sa iyo. Kaya nga nilikha mo ang maanghel sa langit upang araw at gabi sila'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Lord, higit kami sa mga anghel, kami ay kawangis mong nilikha mo, Panginoon. Kaya't Lord, higit sa lahat, dapat kami ang unang magpuri sa iyo. At isang tungkulin ng mga Kristiyano, ikaw ay aming purihin, sambahin, luwalatiin, pasalamatan. Walang humpay na pasasalamat, O Lord. Sabi mo nga, maging sa mga pagsubok, purihin ninyo ako. Maging sa mga pag-uusig, pasalamatan ninyo ako. Naroon ka, Lord. Dapat lamang, O Panginoon, pagkat ang lahat ng bagay na pinadadaan mo sa amin ay mga pagsubok lamang, test lamang, O Lord, kung paano ka namin patuloy na pagsisilbihan, patuloy na pupurihin, dadakilain at kikilalanin bilang Diyos, Hari at Panginoon. At maraming salamat, O Diyos, at patuloy kaming humingi ng kapatawaran sapagkat, O Lord, hindi pa kami perfect sa iyong harapan. Patuloy pa rin kaming nangihina, nagkakasala, nakakalimot, Panginoon. Hugasan niyo po kaming lahat, Lord, na mapagpalang dugot tubig na bumulwak sa iyong mapagpalang katawan. Mula sa ulo namin hanggang pinakatalampakan, O Lord, ipadama mo, O Diyos, ang mainit na pagdaloy ng dugo mula sa iyong puso. Ang tubig na malamig, O Panginoon, mula sa aming taloktok ng aliming ulo hanggang pinakatalampakan, palalamigin mo kami, hinuhugasan mo kami ng malamig na tubig mula sa iyong puso. Bumulwak nang ikaw ay mag-alay ng buhay para sa aming lahat na mga makasalanan. Kaya't maraming salamat, O Lord. Pinaangkin namin yan, Lord. Sa oras na humingi kami ng tawad, pinatatawad mo kami, Panginoon. At tulungan mo rin kami na magpatawad sa aming kapwa. Makalimutan ang mga hinanakit at mga hirap at sakit na ginawa sa amin ng aming kapwa, Panginoon, at wala na yung puwang sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay. We praise you. Lalo tigit sa mga kapatid kong may sakit. Sabi mo nga, Lord, lahat ng aming mga sakit ay dulot ng aming mga kasalanan. Kahit sa aming paghingi ng tawad sa oras ay ito, Lord, kami po ay gumagaling na, Lord. Lalo sa aming pagluha, hinuhugasan mo ang aming mga kasalanan, Panginoon. At pahintulutan mo rin kami, Lord, na makarating kami sa mga otoridad, ang aming mga kaparian, na siya maggagawad sa amin ng lubusang pagpapalaya sa lahat ng aming mga kasalanan. We thank you, O Lord. We praise you, O Lord Jesus. Glory, glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa oras ito, Lord, ipagkaloob ang banal na Espiritu Santo upang lalo kami magkaroon ng pananalig at pananampalataya. Buhay kang Diyos na aming sinasambat pinaglilingkuran. Narito ka sa gitna, Lord. Nandiyan ka sa kawad ng aming region na ito. Pumupunta ka sa bawat tahanan, sa bawat hospital, sa bawat mga kapatid namin na naka-bedridden, Panginoon. Inihipo mo sila, Lord. Pinalalakas, tinatayo, tinitindig upang sila maging lingkod mo rin, O Panginoon. Pagpalain mo sila, Lord, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga tahanan ay pagarian mo ng kapayapaan. Tanggalin mo ang mga broken homes, Panginoon. Tanggalin mo mga kaguluhan sa mga tahanan, ang mga bisyo, Panginoon, ang mga gumugulo sa kanilang tahanan. In the mighty name of Jesus of Nazareth. In the mighty name of Jesus of Nazareth. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Si Clarice Jail, Brother Tas Prado, Miguel Pasahol, Narsing Kataag, Sally De Dios, Evelyn Bukay and Family, Yola Evangelista, Carmen Joy Lapinid, Claire Tohino, Susana Aguilar, Arvin Galdal Castillo, Cheska Maritan Batumbakal, Rustica Mercado, at ang aking pamilya, Panginoon. Thank you, Lord. Carolina Tan and family.